Magandang araw sa ating lahat. Bago natin panoorin ang video, kikiusap po ako na mag-like and share sa napapanood ninyong video. At ang hindi pa nagsasubscribe ay mag-subscribe na para man-notify kayo ng YouTube sa ating bagong upload. Halina at atin ang pakinggan ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Ang mapapakinggan ninyo ngayon ay isa sa ginagawa nating series tungkol sa mga ngaral sa ating panahon. Ang paksa na mapapakinggan ninyo ngayon ay tungkol sa mga ngaral na nagbibigay lugod sa mga tao. Halina at atin ang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sumainyo ang kapayapaan ng Diyos, mga minamahal na kababayan, mga magulang na taga-subaybay ng palatuntunang ang dating daan. Muli sa tulong ng Diyos ay sumasa inyo ang palatuntunang ang dating daan at gaya ng nararapat ninyong asahan, inaanyayahan namin kayo muli sa isang malawak na pag-aaral ng mga salita at katwiran ng Diyos sa Biblia na siyang tanging layuning ihayag ng palatuntunan ito. At kami po ay hindi nagsasawa na sabihin sa inyo na kung sakali ang aming mga pagtuturo ay tumama sa kanino mang tao, sa kanino mang sekta ng pananampalataya sa ating panahon, hindi namin layong manakit ng kalooban ng kapwa. Hindi namin layo na gaya ng sinasabi ng iba na gumawa ng gulo o pagkakabahabahagi sa mga tao. Ang aming layunin ay itanyag yung aral ng Diyos na sa aming pananalig ay inililigaw ng nakararaming mga ngaral sa ating panahon. Yun ang ating intensyon, mga kapatid. Hindi tayo naghahangad na ang ating kapwa ay ating pasamain. Hindi lang naiiwasan kailanman at nagsasalita ka ng katwiran, siyempre tinatamaan yung kalikuan. Hindi kasi uubra na yung katwiran ng Diyos hindi tatama sa kalikuan ng tao. Alam nyo, yung aral ng Ebanghelyo, talagang ito'y kontra sa tao, dun sa gusto at ugali ng tao. Dito sa isang talata ng Galacia, ganito po ang pahayag ni Apostol Pablo na nagpapatutuo sa bagay na tinuran ko sa inyo. Ang sabi ni Pablo ay ganito: sapagkat ako bagay nang hihikayat ngayon sa mga tao o sa Diyos? O ako bagay nagsisikap na magbigay lugod sa mga tao? Kung ako'y magbibigay lugod pa sa mga tao, ay hindi ako magiging alipin ni Kristo. Kita niyo yung alipin ni Kristo, mga kapatid? Hindi ang binibigyang kaluguran yung tao. Maraming pastor ngayon sa ating panahon, ang ibinibigay yung hilig ng tao. Ang ipinangangaral yung ikatutuwa ng tao. Kahit na siya'y malina, matuwa lang yung nakikinig sa kanya. Ganun ang kanilang pangangaral. Kaya ngayon, makikita nyo, ang pangangaral ng mga pastor, magbigay ka ika ng ikapo, ibabalik sa'yo ng Diyos, siksik, liglig, pikpik. Yun ay makatutuwa sa tao yan dahil biro mo magbibigay ka, babalik sa'yo, katakot-takot ng dami. Kaya lumalabas, ang motivation, kaya nagbibigay ang tao dahil doon sa babalik. Kaya maraming tao ngayon, hindi magre-relihiyon kung walang babalik. Hindi magre-relihiyon kung walang pakinabang na material na siya'y makukuha. Hindi po ba kagaya ng diwa ng unang Kristyanismo na sila, kahit hindi sila makatanggap ng mga material na kaginhawahan sa buhay, basta makapaglingkod sila sa Diyos. Gaya ng sinasabi dito sa Roma, pakinggan nyo ang pangungusap ng apostol na si San Pablo sa 8 at 18. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Ganito ang diwa ni Apostol Pablo. Napapatunayan ko ang wikang ang pagtitiis
Sa panahong ito, ay hindi man lamang karapat dapat maitumbas doon sa kaligayahan at kaluwalhatiang darating sa atin, ang wika niya sa mga Kristiyano ng una. Kaya dito, hindi advocate si Pablo nung relihiyong puro pabor, puro pakinabang. No. Ipinakikita ni Pablo the other side of it, na sa paglilingkod sa Diyos, may pagtitiis kang daranasin sa buhay. Pakinggan yung katunayan. Sa isang talata ng Ebreo, Kapitulo 10, at versikulo 36, ganito naman ang sinasabi ng kasulatan. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Ngunit, ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ano po ang sabi ng apostol na si Pablo? Nangangailangan kayo ng pagtitiis. Kung lahat na lang ng magre-relihiyon, puro kaginhawahan sa buhay, asan ngayon itong pagtitiis na sinasabi ni Pablo? Ito pala'y kailangan. Hindi pwedeng ialis ito. Kung gusto mong maging dapat sa Diyos, kailangan main ingredient ng kaligtasan yung pagtitiis. Ang sabi, kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, magsitanggap kayo ng pangako. Yan ang sabi ng kasulatan. Kaya po tayo, hindi kagaya ng ibang mangangaral na ang ating ipinangangaral ay puro makikinabang, dadae pera, dadami berde, dadami ang dolar, dadami ang tanim. Ayun, ang pangangaral ngayon ng mga manlulukong ministro para maingganyo ang taong sumama sa kanila kahit hindi naman totoo. Ay kagaya nga yung mga advocate dyan ng sinasabi nilang prosperity ka, no? Pag naglingkod ka sa Diyos, you will prosper. Ikaw dadami ang mga pag-aari mo, ulad ang negosyo mo. Nung masiyasiyasat ko yung dadal-dal-dal dyan si Ginoong Abulo makita-kita mo pala yung miyembro 75% mahihirap din kagaya namin na 3 kahig walang matuka. Pagkatapos kung magsalita, akala mo puro na sila pinagpala ng Diyos. Yan maling pananampalataya na ang ipatanaw mo sa tao, ang ipakita mo, kaya maglilingkod sa Diyos para makinabang. Malindiwa yan. Pakinggan nyo. Dito sa isang talata ng unang Timoteo, Kapitulo 6, versikulo 5, ganito ang nasulat. Pagtataltalan ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan na nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Nakita nyo? Yung palang diwa na ang akala pag nagbanal ka't naglingkod ka sa Diyos makikinabang ka ng makikinabang. Yun diwa ng mga taong masasama ang pag-iisip. Salat sa katotohanan na nag-aakalang ang kabanalan o ang paglilingkod sa Diyos paraan para ka makinabang. Mali yan. Hindi tamang diwa yan. Ang dapat na maging diwa ng isang Kristiyano, makinabang ka o hindi, bahala ang Diyos sa'yo. Maghirap ka o guminhawa ka, basta't diretso ka sa paglilingkod sa Diyos. Yun ang tunay na diwang. Gusto kong mapansin ninyo, mga kapatid, sa pananampalataya. Kaya kung tayo man makaranas ng hirap, so be it. Diba? Kung tayo man magkaroon ng mga dalamhati, biyaan mo, kalooban ng Diyos yun kung si Kristong anak niya, katakot-takot na hirap ang dinanas tayo pa, sabi ni Kristo, ang alipin, hindi hihigit sa kanyang Panginoon. O, di ba? Kung si Kristo'y naghirap, tayo dapat ding makaranas ng paghihirap. O, pakinggan nyo. Sa ibang mga pastor, wala kang kahirap-hirap. Wala. Magkasakit kayo, mamagikin lang Hindi na yung Jesus, tanggal lang. Hindi ka mahihirapan Pero bola lang yun. Hindi na yung Jesus, tanggal na. Sabi ba naman ng isang abogadong kakilala ko charismatic. Ako brother, nasugatan ako Alam mo, ginawa ko? Nilagay ko yung kamay ko. Sinabi ko, hindi na yung mag-Jesus. Tapos, galing agad.
Wala pa ikasang oras, galing na. Sa loob ko. May topak na ako siguro ito. Kaya, para ng espiritista, no? Na umuopera ng walang blade. Pagkatapos, pag ginanon meron yan, talagang meron yan. Pero sa demonyo yan. Ayan. Karamihan sa ganyan, sa demonyo, ginagamit ng demonyo yan. Yung paghihimala na yan, yung pagpapahanga na yan, para iligaw ang pagkakilala ng tao sa Diyos. Pero kung talagang Biblia ang ating pag-uusapan, hindi lahat ng pagpapagaling ng Diyos hinihimala. Napapatungan ng kamay, no? Itong mga ngayon wala lang kahirap-hirap Bakit? Magkasakit mamagic tapos na. Hallelujah na. Ganon. Wala lang hirap. Magbigay ka lang na ikapo, 10 piso. Mamayang gabi, meron ka na 1,000. Hindi, wala lang kahirap-hirap. Ganun ba ang relihiyon sinasabi sa Biblia? Yon ang akala ng mga taong masasama ang pag-iisip. Salap sa katotohanan na nag-aakalang ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Pero sa mga tunay na Kristiyano, ganun ba ang kanilang paglilingkod sa Diyos? O nakaranas din sila talaga ng kahirapan? Pakinggan niyo. Sa isang talata ng sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos, ganito ang ating mababasa, mga kababayan. Datapwat, marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Tingnan si Pablo, hindi isang kalagayan lang ang ipinakita niya sa buhay ng isang naglilingkod sa Diyos. Natuto ako ang wikang masiyahan sa alinmang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa, marunong akong magpakasagana. Natutuhan ko ang lihim ng kabusugan at saka ng kagutuman. Alam ko ang kasalatan at ang kasaganaan. Kita nyo, si San Pablo ay Kristiyano. Kaya yung mga pastor ngayon na wala nang kahirapan, puro na lang kaligayahan, puro magic. Nagbigay ka ng 10 piso, mamayang gabi may 2,000 ka. Nagtakapuin ka ako. Kaya po ako nagpapatutuo sa loob-loob ko. Sisinungaling ka lang niyan. Alam po ang patutuo ko, ako po'y nagbigay ng ikapo. 30 pesos. Pag uwi ko sa bahay, hindi ko inaasahan. Dumating ang cheque ng SS. Dati ko kang tinatanggap 3,000. Aba, naging 10,000 yung cheque ng SS. Kaya ako nagpupuri, praise the Lord. Natanggap ko pong cheque 10,000. Sa loob-loob ko, sabihin mo sa akin kung ano numero ng cheque, i-report ko sa SS. Bawal yun. Pagka 3,000 lang talaga tatanggapin mo. Pag hindi, maaalis yung administrador doon. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Budgeted yung mga finances ng SSS. Nagpatuto. Kaya sabi ko, sinungaling ito Nagsisinungaling ito. Para lang patibayin yung mga tao doon sa ikapo, kahit na mali, sinasabi. Hindi ganyan. Ako naniniwala na ang Diyos nagpapala sa marunong magbigay. Pero hindi sa parang magic at puro imposible. Napakaraming, there are so many natural and simple ways by which we receive God's blessings. There are so many kinds of blessings. Maaari you are blessed without a single cent in your pocket. You are blessed. Bakit? Meron ba naman kang pinagpala ng Diyos walang pera? Meron. Bakit? Wala kang pera, wala naman sakit yung anak mo. Walang sakit yung asawa mo. Wala kayong gulo. Hindi ba yun blessing yun? Meron ka nga 1,000. Magkakasakit naman yung anak mo, 3,000 naman sa ospital. Di abunado ka pa. Di hindi ka blessed nun.
Kaya kailangan matutuhan natin, mga kapatid, ang blessings ng Diyos. Hindi na yan in material wealth, hindi na susukat yan. Sabi nga ni Kristo dun sa Lucas, ang buhay ng tao ay hindi dahil sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Hindi yun ang sukatan ng pagpapala ng Diyos. Ang mga Kristiyano, nung unang panahon pinagpala ng Diyos, meron din silang mga hardships na dinaanan sa buhay. Meron silang mga kasakitang pinagdaanan sa buhay, mga pagtitiis, mga sari-saring mga kahirapan. Pakinggan nyo. Dito sa isang talata ng salita mismo ng leader ng Kristyanismo na ang ating Panginoon Kristo. Dito nakasulat ganito. Sa sanlibutan, mayroong kayong kapighatian. Umpisahan natin sa umpisa. Ang mga bagay na ito ay sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroong kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Tenyo? Ito ba maaalis mo sa Biblia? Sabi ni Kristo ito na leader ng Kristyanismo. Ang mga bagay ng wikang ito, sabi niya, sinasalita ko sa inyo upang magkaroon kayo sa akin ng kapayapaan. Naalin yung kapayapaang makukuha natin sa sinasabi ni Kristo. Sa sanlibutan ng wika, meron kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig ang sanlibutan. Kaya magkakaroon ka ng kapayapaan eh. Pagdating ng kapighatian, maaalala mo, hindi ka magre-rebelde. Hindi nagkaroon ng kapighatian eh, sinuntok yung asawa. Nawalan ng trabaho, nag-inom ng lason. O kaya nagkaroon ng konting problema nilayasan yung asawa at anak. O ganon. Ito, sinabi ni Kristo, pamayapa sa isip mo, rebelde. Na pag dumadating ang kapighatian, sabi ni Kristo, sa sanlibutan, meron kayong kapighatian. Kaya ako sinasabi ito, para magkaroon kayo sa akin ng kapayapaan. Laksan nyo lang ang loob nyo. Dinaig ko ang sanlibutan. At kung ang ating leader natutong manaig sa sanlibutan, matututo rin tayo ng pananaig pag nilaksan natin ang ating kalooban. Di ba gano'n mga kapatid? Kaya dito sa ating pag-aaral na ito, pinakikita ko lang sa inyo, maraming pastor ngayon, yung true hope. Yung talagang tunay na pag-asang sinasabi sa Biblia, hindi nila tinuturo yon. Ang ipinang-aakit nila sa tao, yayaman ka, dadami pera mo, dadami negosyo mo, gagaling ang sakit mo. Yun ang pang-akit nila. Pero para ipakita nila yung kabilang dako na sa paglilingkod sa Diyos, maaari kang makaranas ng mga kahirapan, pag-uusig, kaligaligan at mga pagkapigatian sa buhay, hindi nila pinakikita yon. Kaya ang mga miyembro nila hindi matatag sa pagdating ng mga sari-saring kasamaan sa buhay ng tao. Ngayon, ayaw kong maging ganun sa inyo, mga kapatid, na ang gusto ko, makita nyo yung buo. Kung yan ay isang coin, makita nyo yung magkabilang bahagi ng coin, pagkatapos pati yung gilid makita nyo, para hindi tayo kulang sa kaalaman. Ngayon, bilang pagpapatuloy ng ating pag-aaral, meron po tayong paksa na ipagpapatuloy ngayong umaga, o ngayong hapon, o ngayong gabi. Anong oras nyo man marinig ang broadcast na ito. Ang ating pinag-aaralan na yung banal na halik na matagal ko nang itinanong sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, kung ayaw naman nilang sagutin. Atin ngayong uumpisahang ipaglingkod dito sa ating mga kababayan, makita nila na talagang maraming mangangaral ngayon gumagamit ng talata ng Biblia, hindi naintindihan. Para kung malaman nila ang bagay na ito, wag silang basta-basta malamuyot sa panggugoyo o sa pagliligaw ng maraming mga mangangaral sa ating panahon. Masama man sa loob kung tawaging mangangaral yung mga yan eh. Dapat yata itawag dyan manggagancho eh, ano? Hindi ko maatim na tawaging mangangaral dahil alam ko naluluko lang eh, ano? Pero pabayaan na natin kasi yun ang tawag niya, mga pastor, mga reverendo. Alamin natin sa Biblia, ano ba yung banal na halik? Ayaw sagutin ng Iglesia ni Cristo, kinukuliling ako ng tawag sa telepono at mga sulat.
Mr. Soriano, ano ba talaga yung banal na halik? Bibigyan natin sila ng bird's eye view kung paano natin maipakikita yun talagang banal na halik sa Biblia, hindi na ipaliwanag ni Ginoong Manalo na gumamit nung batayang 16 ng Roma. Yan ang ating aalamin ngayong araw na ito, mga kapatid. Aalamin natin yung banal na halik na utos ng Diyos. Utos kasi ito eh. Kaya kung umuutos, kailangan malaman natin ang pagsasakatuparan ng utos na ito. Alam nyo, pagka may utos sa Biblia, hindi itinuturo ng mga ngaral, delikado kaligtasan mo. Kasi tungkulin ng mga ngaral, lahat ng utos ni Kristo ituro. Pakinggan nyo. Dito sa isang talata ni Mateo, sa 28:19-20, ganito ating mababasa. At lumapit si Jesus sa kanila, at sila'y kaniyang kinausap, na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Dahil dito magsiyaon nga kayo, wika niya sa mga apostol o sa mga ngaral niya, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ano ang isang napakahalagang tungkulin ng mga ngaral ng Diyos, gaya ng mga apostol? Ituro ang wika nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Sa mga kapatid, pananagutan ng mga ngaral na ituro lahat ng utos ng ating Panginoong Hesukristo. Sa panahon at sa sandali na hindi itinuro ng mga ngaral ang lahat ng utos ni Kristo, lalabas, hindi magiging dapat yung kanyang inaakay. Kailangan ituro niya lahat ng utos, kahit na yung pinakamaliit na utos. Pakinggan niyo. Dito sa isang talata pa rin ni Mateo, ganito ang ating mababasa. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. Kaya ang sino mang sumuway sa isa sa kaliit-liitang mga utos na ito at ituro ang gayon sa mga tao, ay tatawaging kaliit-liitan sa kaharian ng langit. Datapwatan sino mang gumanap at ituro, ito'y tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Paano po ang kagustuhan ng Diyos at ni Kristo? Kailangan maituro lahat. Ayaw nga pabawasan kahit isang tuldok, kahit isang kudlit eh. Tuldok, kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng bagay. Meron hong mga ngaral ngayon, kung mag-alis hindi tuldok at kudlit, yung buong utos inaalis, pati sentence inaalis. Mga sitas nga ng Biblia, hindi na sinasabi O ito lang Tapos babasahin ko sa inyo Ito ba sinasabi ng mga pastor ngayon? Tinuturo ba sa kongregasyon nyo ito? Pakinggan nyo kung ilang tuldok at kudlit itong inalis na ito. Sa unang Timoteo 2:9, ganito mababasa. Gayon din naman, kudlit. Bilangin niya, yung kudlit lang ang titignan natin sa katuldok. Mamian na natin, titignan pati laman. Mapakaraing inalis Gayon din naman, kudlit, na ang mga babae ay magsigaya ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon. Tutuldik. Tutuldok. Ano yon? Semicolon. Yan. Ang babae, gayon din naman ang wika, na ang mga babae magsigayak ng mahinhing damit. May katimtiman at hinahon. Semicolon. Tuldok, quit. Ayan. Ngayon, ano sasabi? Hindi
ng mahahalagang hiyas ng buhok, o kudlit, at ginto, o perlas, o damit na mahalaga, semicolon. Kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa, tuldok. Kita nyo? Ang daing inalis, ano? Ilang koma? 3 yata eh. 2, 3 semicolon. Inalis lahat yon. Sabi ni Kristo, isang tuldok, isang kudlit, hindi dapat mawala sa kautusan. O baka naman sabihin nila, tayo naman materialistang masyado, binilang pa natin yung tuldok at kuwit. Wag na natin pansinin yung tuldok at kuwit. Yun laman. Tinuro ba nyo? Tinuro nyo? Mga matik-matik? Mga born again kayo kamo? Mga pastor ng born again? Ang babae gagayak ng mahinhing damit, may katimtiman at hinahon. Hindi ang mahalagang mga hiyas-hiyas ng buhok, o mga ginto, o mga perlas, o mga damit na mahalaga. Kaya ba tinuro nyo sa miyembro nyo? O ang miyembro nyo parang Christmas tree sa dahil ng dekorasyon sa pagmumuka? Yan. Sige nga. Di ba parang mga Christmas tree yan? Ang damit hindi mahinhin. Bakit? Makikita mo yung naglabas sa telebisyon, labas ang singit, mahinhin ba yun? Yung mga nakatangga, dito, miyembro hindi pwedeng magtangga sa harap ng tao. Payag ako, magtatangga ka sa harap ng mister mo. Kahit alisin mo pa tangga, payag ako. Pero, sa harap ng television camera, magtatangga ka. Ililitaw mo yung kalahati ng bundok ng aray at pagkatapos backless ang suot mo. Hindi ako papayag nun, titiwalag kita pagka hindi mo susundin ito. Sapagkat ang utos ni Kristo sa mga ngaral, ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo, at narito, I am with you even up to the consummation of the ages. Kailan mo malalaman na ikaw ay sinasamahan ni Kristo at ng kanyang banal na Espiritu? Kung itinuturo mo ang lahat ng mga utos na iniutos ko sa inyo, kahit tuldok, kahit kudlit, hindi nararapat mawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Yan ang gusto ng Kristo. Kaya, pag-aaralan natin yung banal na halik. Bakit? Kasi isa yun sa utos ni Kristo. Kung yun ay isa sa utos, hindi dapat mawala yun sa pagtupad ng isang Kristiyano. Aalamin natin yan, mga kababayan, yung batian ng banal na halik. Utos yun Pakinggan nyo, babasahin ko sandali. Ito ang paborito nung araw ni nabubuhay pang Kapelix Manalo. Ngayon, siguro, hindi pa masyadong uso nun yung Lamsa version, Yung Lamsa version na gustong-gusto naman itong henerasyon ng Iglesia ni Manalo sa ating panahon. Siguro, hindi nabasa ni Kapelix yun. Kaya ang laging punta ni Kapelix, itong 16. Ngayon, iniiba na nila Pupunta na sila sa Lamsa version, 2028 naman ang ginagawa nila. Ngayon, sa 16 na paborito ni Kapelix, ang pinagtataka ko, hindi niya ipinaliwanag ito sa kanyang mga miyembro, itong utos na ito. Anong utos ito? Mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ang kinuha lang ni Kapelix doon, mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Yun ang matinding-matindi. Tatanungin agad, alin ang tunay na iglesia? Iglesia ni Kristo. Ganon. Kaya yung atensyon ng tao nawawala doon sa main subject of that verse. What is then the main subject of the verse? Ang unang-una't pangunahing suheto ng talata, yung pagbabatian, utos yun. Ang sabi ni Pablo sa mga Kristiyanong Romano, ang sabi niya sa mga taga-Roma, kayong mga taga-Roma na mga Kristiyano, mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Sa makatwid,
Magdalawang grupo ito. Isang mga taga-Roma na binabati. Na ang sabi ron, kayong mga taga-Roma, mga Kristiyano sa Roma, magbatian kayo ng banal na halik. Kayo, magbatian kayo. Tapos, bukod doon, meron naman bumabati sa inyo. Ang bumabati sa inyo, yung lahat ng mga iglesia ni Kristo, binabati rin kayo ng banal na halik. Ayan. Kaya yun pagbabatian ng banal na halik, utos yun. Hindi lang sa isang lupo ng Kristiyano, kagaya sa Roma, kundi sa kalaganapan ng lahat ng Kristiyano, obligasyon nila na sila'y magbatian ng banal na halik. Ayan, sabi ni Pablo, sa mga Kristiyano sa Roma, magbatian ng wika kayo, ng banal na halik, kayong mga taga-Roma. At may mga bumabati sa kanila ng banal na halik din. Sino yung bumabati sa kanila ng banal na halik? Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Tanungin nga natin si San Pablo sandali. San Pablo, ikaw po may sulat niyan eh. Sabi mo, may mga iglesia ni Kristo na bumabati ng banal na halik sa mga taga-Roma. Na inutusan mo namang magbatian sila ng banal na halik. Sino po ba yung mga iglesia ni Kristo bumabati sa mga taga-Roma? Ito ho ba yung mga iglesia ni Kristo dito sa Pilipinas? No? Kasi pag nabasa nila yun, sila raw to eh. Ako naman, siguro, konting common sense lang, masasagot mo eh. Hindi naman sila ito eh. Paano magiging si Manalo ito? Hindi pa naiisip si Manalo nung lelong niya, nakasulat na to. Ha? Hindi pa buhay ang mga Pilipino ngayon sa ating panahon. Mula nung 1914, hindi pa tayo buhay lahat ng mga Pilipino. Mula nung 1914, nakasulat na ito noong pang-anyo 67. Sinulat na ito ni San Pablo. 1,900 taon na nakakalipas na isinulat ito ni San Pablo. Bago ito binasa ni Ginoong Manalo. Kaya hindi pwede sila itong mga iglesia ni Kristong ito. Sino itong mga iglesia ni Kristong ito na bumabati sa mga taga-Roma ng banal na halik? Saan silang lupalop naroon? Pakinggan nyo kung asan sila. Dito sa isang talata ng Galacia 1:22, ganito ating mababasa. At hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Asan yung mga iglesia ni Kristo? Nasa Judea. Sabi ni Pablo, hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Yung palang mga iglesia ni Kristo na bumabati sa mga taga-Roma ng banal na halik, yung palang mga iglesia ni Kristo na yun nasa Judea. Ang tanong, ano pangalan ng mga iglesia sa Judea na pawang kay Kristo? Ano pangalan nun, ha? Iglesia ni Kristo ba pangalan nun? Yung mga iglesia sa Judea na pawang kay Kristo? Pakinggan nyo. Sa unang Tesalonica, ganito ang paliwanag mismo ni San Pablo kung ano ang pangalan ng mga iglesia sa Judea na pawang kay Kristo. 2:14. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Ano po ang pangalan ng mga iglesia ni Kristo na nasa Judea? Mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Kaya yun po, ang tunay na pangalan nun, iglesia ng Diyos. Mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea. Ayon ang dapat nating maintindihan. Iglesias de Dios en Cristo Jesus que están en Judea. Churches of God in Christ Jesus which are in Judea. Ngayon ang nakasulat sa iba't ibang salin ng Biblia. Kaya po, yung mga iglesia ng Diyos na nasa Judea, na pawang kay Kristo, yun ho, bumabati ng banal na halik sa mga taga-Roma. Sabi ni Pablo, kayong mga taga-Roma, mga batiang kayo ng banal na halik. Utos po o hindi? Utos. Ha? Directive Mga batiang kayo ng banal na halik. Alam nyo kasi sa Biblia, minsan may request Para si Pablo, nagre-request sa miyembro, ipinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ng namumuno sa inyo. Sabi niya. Yun, pamanhik niya. Pero ito, direktang utos
Ang sabi, mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Pwede yung pagbabatian ng banal na halik kay utos yun, mga kapatid. Yung pagbati sa kapatid, banal na halik ang ibabati, utos yan. Bahagi yan ng ebanghelyo. Inalis lang ng mga pastor. Siguro kaya hindi nila sinasabi, hindi nila naintindihan. Alam mga kapatid, at hindi naman katakataka, marami namang hindi naiintindihan sa Biblia mga pastor ngayon eh. Kasi ang paningin ko ngayon sa mga pastor, nakabasa ng Biblia, nakatanda ng 3 sitas, nagpastor na, tumayo na doon sa palengke. Pagkatapos may kasamang mga kolektor ng Bureau of Internal, may daladalang mga supot na kirarae. Mga 20 yun. Tapos nagdadadaldal mga kapatid, tinanggap mo na ba si Jesus? Tanggapin si Jesus. Ganon-ganon lang naman. Pinaulit-ulit lang yun. Makinig ka sa isang sulok sa palengke sa Balintawak. Pero ang napakarami ron, hindi kailangan ng expertise eh. Kahit pabulol-bulol yung nagsasalita. Kahit pabulol-bulol, ubra na. Tutal, hindi naman ang layo nila yung maintindihan sila eh. Kaya kahit bulol, ubra, ang layo nila makarami ng alin? Ng kolektor. Kaya lahat ng mga taon dumadaan, tinatapatan ng supot. Pakita mo, direktor. Pakita mo sa TV. Tingnan ninyo ito ba mga sa Diyos? Itong mga taong ito? Sa Diyos ba ito? Walang delikadesa kahit sinong dumani, tinatapatan ng supot. O iniintindi ba nung tumatapat ng supot kung nakinig o hindi yung kanyang tatapatan? Kaya nakinig ka, kaya hindi ka. Pero ang tawag nila doon, ito ay street evangelism. Street evangelism o straight cannibalism? Cannibalism yan eh. Katakawan yan eh. Bakit? Straight cannibalism ang tawag ko dyan. Ano straight evangelism? Straight cannibalism. Bakit? Hindi na kayo namimili ng nilalapa nyo. Kahit prostitute ang dumaan, tatapatan ng supot. Kahit drug pusher, tatapatan ng supot. Nakikinig ba yung mga dumadaan? Hindi. Sasabihin niya, evangelism. Kailangan kung evangelism yan, makapakinig itong dumadaan. Hindi. You do not mind whether they listen to you or not. What do you mind? What do you mind? Ayun. Yung matatapat nyo. Napakawalang yan ang puno niyang mga tao na yan. Hindi na nahihiya sa Diyos at hindi na nahihiya sa sarili at sa kapwa. Street evangelism daw yun. That is not evangelism anyway. Bakit? Paano? Wala naman nakikinig doon sa nagsasalitang bulol-bul eh. Sa isang tabi, wala nakikinig doon. Ang mahalaga, yung mga nagtatatapat ng love offering, napakalayo naman. Yung mga tinatapatan naman, mga 1 kilometro na. Sa Balintawak doon sa Cloverleaf, Alam nyo, sa Balintawak, 4 yata ang market dyan eh. Yung Cloverleaf Market, pagkatapos, yung doon susunod doon na Gahudo, yung susunod yung family, hanggang doon sa kaduluduluhan doon, meron yatang kulang na lang 1 kilometro yung mula sa Cloverleaf eh. Nandito sa Cloverleaf nagsasalita, yung nangungulekta, nandun sa family market doon sa dulo eh. O ano yung street evangelism ba yun? Racket yan. Racket yan. Hindi mo kayang patunay street evangelism yan. Hindi nila naririnig ang ebanghelyo doon sa dulong-dulo na kinukolektahan nyo eh. At yun namang nandito rin sa malapit, hindi rin naman nakikinig. Masisiyang ka ba naman makinig doon sa bulol? Ikaw man ang tao, at ako man ang Diyos, hindi ako magsusugo ng bulol. Ako, Diyos, magsusugo ako. Ang sugo ng Diyos tagapagsalita ng salita ng Diyos. Pagkatapos tagapagsalita ako, Diyos, ang lalagay ko, bulol. Imposible. Para bang wala lang kapara-paraan ng Diyos na maglagay ng hindi bulol. Nagsugoy bulol pa. Po mga kababayan. Kaya, alam nyo, hindi ako naniniwalang yan street evangelism. Ngayon, ba't ko nasabi yan? Marami kasing mga tao ngayon, yung ginagawa nila sa relihiyon, talagang pagninegosyo lang. Maraming mga tao ngayon, pagninegosyo lang, ginagawa lang na kalakal ang salita ng Panginoon Diyos. Pero hindi para sumunod strictly sa utos ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat kung susunod ka sa utos, alam nyo, yung pinakamaliit na utos, pananagutan mo sa Diyos na ituro at ipatupad. Ang magturo ng isa sa kaliit-liitang utos na ito sa mga tao, tatawaging dakila sa kaharian ng langit. Pero ang sumuway at ituro ang pagsuway sa mga tao sa isa sa kaliit-liitang utos na ito, tatawaging kaliit-liitan
sa kaharian ng langit. Kaya sawimpalad yung mga taong maakay ng pastor na hindi itinuturo pati yung kaliit-liitang utos ng ating Panginoon Kristo. At ang inaatupag sa relihiyo, makakolekta ng katakot-takot na pera para sila magsiyaman. Ngayon, tayo sa ating kaliitan, gusto nating masunod yung sinabi ni Kristo na yung pinakamaliit na utos ay ating masunod. Isa sa utos na yan, yung salita ng Diyos na magbabatian kayo ng banal na halik, huwag niyong kakalimutan. Batas ito ni Kristo, magbatian kayo ng banal na halik. At kahit naman yung mga malalayo, bumabati rin. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Biro mo, nasa Roma yung binabati. Ang bumabati nasa Judea. Ang layo, mga kapatid? Ang layo. Milya-milyang, katakot-takot na milyang layo. Bumabati ng banal na halik yung mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo. Doon sa mga iglesia ni Kristo na nasa Roma. Ngayon, ang ating aalami ganito, sa pagpapasimula ng paksang ito, hindi pa pala tayo nag-uumpisa, mga kapatid. Umpisahan po natin. Yung bang pagbati, nararapat gawin talaga ng isang lingkod ng Diyos? Utos ba talaga yung bumati? Pagbati sa kapwa tao. Pagbati, greeting, salutation. Yung pagbati, utos ba yun? Kasi pagka pinabaliwala mo yung pagbati, minsan nakakabasa ako ng mga legal papers Legal papers lang nababasa mo. To all to whom this presence may come, greetings. Ayan ang nakalagay. Sa mga legal papers. To all to whom this presence may come, greetings. Bumabati Kaya yung pagbati, alam nyo, isang napakahalagang bagay na sangkap na ng pagsasama-samang Kristiyano yan. Yung pagbabatian. Pero lahat kaya ng tao dapat natin batiin, pakinggan nyo. Sa isang talata ng ikalawang Juan, sa Kapitulo 1 at versikulo 10 hanggang 11, ganito ating mababasa. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman, tatandaan nyo mga kapatid, kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Aba, talaga palang utos ang pagbati Kaya lang, kung mo yung pagbati, utos, naglagay ng restriction ang Diyos. Pagka kami dadating sa bahay nyo na sino man, pero hindi dala ang aral na ito. Yung aral ng mga apostol, hindi niya dala. Iba ang aral niyan dala, iba. Ang sabi ni Kristo, ang sabi ng Diyos, ang sabi ng mga apostol, huwag nyo ang wika siyang tanggapin sa bahay. Huwag ninyo siyang batiin. Utos ang pagbati o hindi? Utos. Kaya lang may bawal. Hindi naman lahat babatiin mo. Lalo pa, pag ang dadating sa bahay mo, ang daladalay aral na hindi aral ng mga apostol, bawal. Huwag mong babatiin ang wika. Bakit? Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. Delikado pala naman yung pagbati Pagka pala ang babatiin mo'y taong masama, pag binati mo, madadamay ka pa dun sa kanyang masasamang gawa. O maiaalis nyo ba ito sa Biblia? Mga matik-matik, tinuturo ba sa inyo ito? Mga born again kayo, tinuturo ba ito? Siguro masasabi nyo, ito si Soriano, wala nang hindi kinakalikot. Lahat ho ng pasahe ng Biblia talagang gusto ko makalikot sa programang ito. Bakit? Kung mawawala ho yung Kristiyanong si Soriano na mahilig magkakalikot ng Biblia, mga kababayan, wala lang matitirang magkakalikot nito. Ang marami pastor na yung kinakalikot pere.
Iyon ang kanilang pinagtitsyega ang bilangin hanggang alas 4 ng madaling araw. Yung abuloy ang bang ikapong kahon-kahon, sako-sako kung dumating. Ayun, yun ang kanilang pinagtityagaan. Pero Biblia, hindi nila tinitiyagayan. Ako, sa akin pong kaliitan, kahit na walang maraming abuloy na dumadating, talagang kinakalkal kong mabuti ito. Ha? Yung manok para makatukay, kahig ng kahig hindi ba? Ako, kahig din ako ng kahig. Kumbaga, I'm turning all the pages of the Bible. And I'm willing to do so. Kung ipinahihintulot at sa tulong ng Diyos, talagang gustong-gusto kong pinagbubuksan ito. Nabasa ko, yung palang pagbati, utos. At pagka ang babatiin mo naman, masamang tao, may dala-dala iba sa aral na itinuro ng mga apostol, huwag niyo ikang tatanggapin sa bahay, huwag niyong babatiin, sapagkat ang bumabati sa kanya, madadamay sa kanyang masamang gawa. Anong gagawin mo? Pag ang dadating sa iyo ang aral na dala-dalay iba, hindi aral ng mga apostol. Ayaw ipabati, anong gagawin mo? Pakinggan niyo, anong gagawin mo, ha? Dito sa isang talata ng Galacia 1:8, data puat. Kahimat kami o isang anghel na mula sa langit. Matindi ito, mga kapatid. Kahit silang mga apostol o isa pa kayang anghel na dumating galing sa langit. Galing sa langit, hindi sa tagiig. Tatandaan nyo, sa langit mismo talaga, kasama ng Diyos doon. Bumaba rito sa lupa, galing sa langit, isang anghel. O kaya mismo si Apostol Pablo dumating sa Pilipinas. At mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Sa Ingles, mas matindi. Let him be accursed. Sumpain siya. Pero mong gagawin mo pala, pag ang kakatok sa bahay mo, taong andaladalay ibang aral sa itinuro ng mga apostol, o kaya mismong ang mga apostol na buhay maguli, o isang anghel galing pa sa langit, dumating at kumatok sa Pilipinas. At ang daladalang turo'y iba sa isinulat ng mga apostol, ang gayon ang wikay, itakwil ninyo. Huwag niyong babatiin. Sapagkat ang bumabati sa kanya, madadamay sa kanyang masasamang gawa. Kaya yung pagbati, mga kapatid, maselan yan. Hindi ba alisana kung kagaya ng pagbating alam ng mga tao ngayon? Ngayon, marami yung alam pagbati ang tao. May kindatan. Ha? Merong appeal. Meron ganun Yan, mga pagbati ng tao yan. O kaya merong tawag doon. Shake hands. Ha? Pakikikamay. Alam nyo, yan lang utos na pagbati. Marami kang isasaalang-alang niya kung sinong kakamayan mo. Hindi basta kamay ka ng kamay. Huwag kang papari sa pastor na mga born again daw sila. Kahit sino, pinapatungan ng kamay. Delikado yan. O pakinggan nyo, babasa ko. Sa isang talata ng Kawikaan, 17:18, ang taong walang unawa ay nakikikamay at nagiging mananagot sa harapan ng kanyang kapwa. Kita nyo? Yun ay ikang taong walang unawa, nakikikamay, nagiging mananagot sa harapan ng kanyang kapwa. Yung palang mahilig sa kamay-kamay basta, no? Kahit sino'y kakikikamay, walang unawa kayo. Walang unawa, sabi ng Diyos. Yung bati ng bati, kamay ng kamay, kahit sino'y kinakamayan, lumalabas pagka Biblia pag-uusapan, walang unawa Kagaya ng mga pastor na patong ng kamay, kahit sino'y pinapatungan ng kamay. Pakinggan nyo. Sa isang talata ng unang Timoteo, ganito ang pagtuturo ni San Pablo. O sige, burahin nyo ito, mga pastor ng matik-matik. O hindi ba nasa Biblia ito? Ano ito? Huwag mong ipatong na madalian ang iyong kamay sa kanino man. Ni huwag kang makaramay sa kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Ano po ang sabi ng Diyos sa kanyang mangangaral na si Timoteo? Huwag mong ipapatong na madalian ang iyong kamay sa kanino man. Ni huwag kang makaramay sa kasalanan ng iba. Ingatan mong malinis ang iyong sarili. Hindi basta patong ng patong. Meron kasing pastor sa laula. Kahit ano pa hinipo nung kamay niya, ipapatong niya naman sa iba. Kaya kayo namang nagpapapatong. Huwag kayo basta papatong ng papatong. Baka mamaya
kagatapos lang magbilang nung abuloy na pinagnakawan niya, papatong ang kamay niya sa inyo, anong espiritu ang dadaloy no? Ha? Baka mamaya katatapos ipinanampal doon sa asawa niya. At saka ipapatong sa'yo. O baka kaya kagagaling-galing sa kuli-kuli noon. Pagkatapos niya ipapatong sa'yo yung kamay niya. Sabi nga ni Pablo sa kanyang mangangaral na kasamang si Timoteo, huwag mong ipapatong na madalian ang iyong kamay sa kanino man, baka madamay ka sa kasalanan ng iba. Ingatan mong matwid ang iyong sarili. Kaya yung malinis at matwid na mangangaral, hindi basta patong ng kamay, hindi basta kamay ng kamay. Mga kapatid, kasi yung pakikikamay lang meron nga hindi maganda dyan sa pakikikamay kung Biblia ang pag-uusapan. Ngayon, kung portao, maganda yan. That is a sign of friendship, yung pakikipagkamayan. Bagaman, meron nakikikamay, kunyari nakikipagkamay. Sige, magkamay na kayo, sabi nung huwes. Dismiss na natin kaso. Sige ho. Magkamay na kayo. Nung kinamaya. Minsan, yung pakikipagkamayan ginagamit yan sa isang artificial na paraan. Kaya, alam nyo, yung pagbati, mga kapatid, balik ko doon sa pagbati. Marami kasing paraan ng pagbati. Meron pagbating pakikikamay. Meron ngayong bagong usong appear. Pati yung mga apo ko, mahusay mapir. Meron namang mga pagbating kinikindatan. Meron namang pagbating niyayakap. Meron namang pagbati na tinatapik sa balikat. Maraming pagbating natutunan on the process. Maraming natutunang paraan ng pagbati o salutation o greeting sa tao. Ngayon, kung susunod tayo sa utos ng Diyos, isa sa mga utos ng Diyos yung pagbati. At ang unang-unang ipinababati sa isang Kristiyano, yung kanyang kapatid sa pananampalataya. Mangagbatiang kayo. Kayo. Mangagbatiang kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Ngayon, yan ay utos. Establisado na mga kapatid sa Biblia, nakita nyo na ang batayan. Utos ang pagbati. Kaya lang, may limitation. Pag ang babatiin mo, masasamang tao, walang dalang aral ni Kristo, ibang dalang aral, anong sabi? Huwag niyong babatiin, yung may dala-dala ng ibang aral, huwag niyong tatanggapin sa bahay, sapagkat ang bumabati sa kanya, mararamay sa kanyang masasamang gawa. Ang tanong, paano kung ang dadating sa bahay mo, Katoliko? Ibig ba sabihin, hindi mo na patutuloyin? Paano kung ang dadating sa bahay, saksi ni Jehova? Hindi na ba natin patutuloyin? Bagaman alam nating mali ang aral na saksi ni Jehova, ako pinapatuloy ko sa bahay. Kaya nga minsan, yung saksi tumuloy, dire-diretso, pinagkape ko muna. Ngayon, nung medyo pinapawisan na siya doon sa mainit na kape, saka na ako nag-umpisa. Kaya mo ba akong ilitaw sa Biblia ang pangalan ng Diyos Jehova? Nilitaw, kapampangan ng dalang Biblia, Jehova nga naman nakasulat doon. Alam mo ba ako ang Biblia hindi nasulat sa kapampangan? Oo raw. Ano akong pinagsulatan ng Biblia? Grego ho at saka Ebreo. Tama ako. Ano ba nakasulat sa Ebreo? Jehova ba? Hindi ho. Ba't Jehova pinapangaral mo? Pinawisan lalo yung tao. Nadagdagan yung init ng kape. Lalo na, nung buksan ko na yung libro nila, na sabi doon sa libro nila, kahit ang mga Hudyo, kahit ang mga unang Kristiyano, hindi nila alam yung salitang Jehova, lalo na siyang pinawisan. Bakit? Inaamin sa libro ng saksi ni Jehova, kahit pala yung mga Kristiyano nung una, kahit na yung mga Hudyo, hindi alam ang Jehova. Ba't kayo Jehova ng Jehova ngayon? Saan ang galing yan? Tita nyo, hindi nyo pinagtatapat sa tao saan galing ang Jehova nyo Ngayon, ako ganon, pinatutuloy ko kahit na ang dalay ibang aral. Ano kaya ang ibig sabihin ng Diyos doon? Na kung dadating sa inyo hindi dala aral na ito, huwag niyong patutuloyin sa bahay. Huwag niyong babatiin. Ano ang kahulugan ng pagbati ron? Sapagkat ang bumabati sa kanya ay mararamay sa kanyang gawa. Ako yung mga saksi ni Jehova simpleng bati, binabati ko, nakikipagkamay pa ako sa saksi ni Jehova ano ibig sabihin ng pagbati? Na pag yung pagbati na yun ang ginawa mo, madadamay ka sa kanyang masamang gawa. Sa makatid, may malalim na kahulugan yung salitang pagbati. Kasi kung kinindatan mo lang siya, kumindat naman sa'yo.
May mararamay ka na gano'n, nagkindatan lang naman kayo. Pero yung salita ni Kristo rito, pagbati, na gagawin mo, na huwag mong ibabati, madadamay ka sa kanyang masamang gawa. May malalim na kahulugan yung salitang pagbati sa Biblia. Ako lang ay nalulungkot. Hindi pa tayo nag-uumpisa, sinesenya sana tayo ng ating timekeeper. Wala na po tayong maraming panahon. Hanggang dito, pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat sa mga nanood at sumuporta sa aking channel.